Nako, eto na nga mga sangkay, meron po tayong balita tungkol dito kay Zaldico na mukhang susuko na sa Pilipinas. Tingnan po natin. Yo, magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng mga solid sangkay na nanonood ngayon mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabat, maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang mga bansa. Shoutout po sa inyong lahat. Ito na nga, pag-uusapan po natin itong nangyayaring paghahanap kay Zaldico. Nagparamdam na raw, mga sangkay. Gaano kaya katotoo itong pagpaparamdam ni Zaldico? Baka naman parang malamulto lang itong pagpaparamdam niya. Pag-usapan po natin yan. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo pa ay road to 2 million subscribers na. Padami po tayo ng padami. Kaya naman kung ikaw hindi pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, eto na yon. Ito kasi yung balita ngayon mga sangkay. Ayon po dito sa report ng mga media natin, nagpahayag na daw ng kahandaang sumuko itong si Zaldico. Aba, matibay ito, matindi ito. Nagpahayag na raw ng kahandaang sumuko si former Congressman Zaldico sa pamahalaan. Para sa detalye, nasa linya si Brian Castillo. Brian, Pasok, paano Brian. ipinaabot ni Zaldico ang kanyang surrender feelers? Direkta ba siyang nakipag-usap o nakipag-ugnayan sa DILG? Cheryl, itama ko lang, hindi pa surrender fillers itong binigay ni Zaldico. Ito lamang ay kahandaang makipag-dialogo. Ito yung sinabi ni Secretary Remulla kanina sa ating interview na matapos nga ang mahabang panahon ay nagpadala umano ng fillers itong si Zaldico, pero hindi para sumuko, pero para makipag-dialogo. Mga sangkay. Makipag-dialogo. Alam na this. Ako ang tingin ko dito mga sangkay. Tingin ko makikipag-areglo to eh. Parang ganito. Sige, ganito. Uwi na ako ng Pilipinas, susuko na ako. Pero, gawin niyo akong state witness. Guys, speaking, no? State witness, ang dami na po nila. Hindi na po kailangan ng isang Zaldico. Ang tanging paraan na lang para medyo mapababa ang sentensya niya dito, ang kanyang kinakaharap, umuwi siya. Pero para sabihin, absuelto ka, no. Pagsalita ka kung ano ang totoo, yes, tama yun. Yun ang isa sa mga paraan para kahit papaano mabawas-bawasan yung kasalanan mo. Sa harap ng Diyos at sa harap ng mga Pilipino. Diba kasi mukhang alam na natin kung saan patutungo itong dialogo eh. Ipinadaan daw yan doon sa grupo ng ilang mga pare. Pero sa ngayon, bine-verify pa ni Secretary Remulla itong impormasyon na yan dahil makarating lang din daw sa kanya impormasyon parang pasa-pasa lang ng from a friend to a friend. Yun yung sinabi niya kanina. Kaya hanggang sa mga oras na mga pare pa raw, mga sangkay. ito ay sumusubok pa tayong kumuha ng mas detalyado pang impormasyon patungkol dyan sa sabing kahandaan umano ni Zaldico na mag-dialogo. So hindi pa. Okay, binalita din itong mga sangkay ng GMA. Eto, pakinggan po natin. Nagpaparamdam na umano si dating Congressman Zaldico na pinaaresto kaugnay sa maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, ipinarating ito sa kanyang kapatid na si Ombudsman Boying Remulla sa pamamagitan ng isang grupo ng mga pare. Nakatutok si June Veneracion. Saktong 2 buwan na ngayong araw, mula nang i-anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na may inilabas ng warrant of arrest laban kay dating Congressman Zaldico, kaugnay sa manumalyang proyekto sa Oriental Mindoro. Pero ni anino ng dating mambabatas, di pa rin natutunton hanggang ngayon. Huli siyang nakita sa mga video messages na inilabas niya noong nakarang taon. Pero ngayon, sabi ni Interior Secretary John Vic Remulla, nagpaparamdam na raw ito
meron na siyang feelers na through sa mga ibang pare na kilala niya. Sabi ni Secretary John Vic Rimulya, ang feelers mula kay Zaldico ay ipinarating na isang grupo ng mga pari sa kanyang kapatid na si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya. Pero hindi naman daw ito para sa posibleng pagsuko ng dating mambabatas. Parang nagpapakonect na gustong ng dialogue sa amin. So, Dialogue, no? Alam niyo na yan, mga sangkay, mga ganyan. Magulang si Zaldico. Nakita niyo kung paano niya, yung mga nilabas ng video, ang sabi niya, mga sangkay, di ba? Hindi daw siya kasali sa korupsyon. Tagahatid lang daw siya. Maniniwala ba kayo doon? Tapos yung mga eroplano niya, ang lulupit. pero of course, that's not verified. Parang nagsabi pa lang, sinabi ng kaibigan na pinaparating. Sa huling monitoring, nasa Portugal daw nagtatago ang dating mambabatas na itinuturing na isa sa mga pangunahing personalidad sa mga manumalyang flood control project. May hawak daw itong Portuguese passport kaya hindi maipadeport sa kabila ng warrant of arrest. Wala ring extradition treaty sa pagitan ng Pilipinas at Portugal. Criminal mind talaga. May escape route kagad eh. Di ba? Galit na escape route yan. No? Maaga pa lang Feb. 1 year na siya. Nasa ano? Na 1 year na siya abroad. Nagpahayag naman ng kahandaan sila Rimulya na makipag-usap sa kampo na nagtatagong si Ko. Don't take them seriously. Yung gusto makapag-dialogue, kakausapin namin yan. Pero kung bribe, ay wag na. Para sa GMA Intik, Binalaan agad, pero kung bribe, wag na. Alam na. Kasi, bakit makikipag-dialogue? Anong purpose? Di ba, ano yun? Okay, ito yung deal. Lalabas ako, pero, basta proteksyonan niyo ako. Gawin niyo akong witness. Di ba? Ito, Zaldico may depresyon at gusto nang umuwi ng Pilipinas daw. Bah, mga sangkay, tingnan na nga natin to. Nasa linya natin, Weng, si DILG Secretary John Vic Rimulya. Abay, meron na raw feelers. Nagpaparamdam na. Si Zaldico ito ang Si pinag-uusapan Zaldico, natin. mga kapuso. Oo. Nasa linya natin si DILG Secretary John Vic Rimulya. Secretary, magandang umaga. Si Joel Suweng po ito. Good morning, Sec. Good morning. Nabigla ba kayo sa mga pari po pinadaan ang maaaring feelers po nitong si Zaldico? Ano pa yan eh, third-hand information eh. Kaibigan ng pare na lumapit daw sa pare. So, hindi siya iwan. Pero, asahan natin na tama yun. Diba? Paano daw po nangyari ba, Secretary? Paano na lumapit? Actually, si Ombudsman may alam yun eh. Sa kanya lumapit yung kaibigan niya, na kaibigan ng pare, na nagsabi na lumapit. So malayo pa ang connection. Hindi pa verified. Pero ano po yung information exactly? Well, parang masama na daw ang parang may depression. Nagkaka-depress na. Siguro, hinahabol na siya ng kanyang konsensya. Kinakausap na siya. Yung bumalik. Pero again, it's nothing we can expound on kasi ano siya, third-hand information eh. So, hintayin natin ma-develop pa. How are you treating this information? Paano nyo tinatrato itong info? Okay, so, bine-verify pa nila kung gaano katotoo kasi pinuntaan daw po sa mga pare. No? At hindi direkta mga sangkay. Pero yun na nga, ang paramdam, gusto daw po makipagdialogo. Pero dapat pag-ingat dito yung mga, professional naman yung mga yan, mga sangkay. Alam na po nila yung kanilang gagawin. Pero yun nga, just to remind them, itong taong to, nakita po natin yung mga nilabas niyang video kung paano po niya nilulusot ang kanyang sarili na hindi daw po siya kasali doon sa mga nakawan, 'di ba? At sinisisi pa po niya mga sangkay, si PBBM sinali niya. Alam niyo si Romualdez, pwede pa. Pero pagdating kay PBBM, labo nun. Si BBM yung nagsiwalat ng kalokohang ito. Kung involved siya dyan, hindi na niya gagawin yun. Ang gagawin na niya, tatakpan itong korupsyon nang sa ganun hindi sumingaw. Di ba? Hindi nga po tayo nagkikwentuhan ngayon about sa korupsyon ng mga proyekto ng DPWH kung hindi si BBM nagsalita, di ba? Sa tingin nyo,
maybe may idea tayo na may korupsyon but hindi po natin alam yung sistema. 'Di ba? Kailan lang natin nalaman yung sistema? Panahon po ni PBBM. So ngayon, mga sangkay, anong opinion nyo dito? Nadidepress na daw po itong si Zaldico. Kaya't gusto nang umuwi sa Pilipinas. Nagpaparamdam na. Comment down below mga sangkay. Ano pong inyong mga opinion? Mayroon po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Ngayon din, kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.